Tara, samahan niyo ko. Travel tayo papuntang Cabinti, Laguna. Mula San Pedro, Laguna, ang Cabinti ay mga 78 kilometers. At kung meron kang sasakyan, ang travel time ay 1 hour and 30 minutes. Walang stopover yon. Pero kung gusto mo mag-stopover, kain-kain sa daan, siguro mga 2 hours. Ay, may nagpipicture po sa daan. Napakaganda ng daan. Ito, makikita niyo po. At dinaanan namin ang mga bayan ng Pagsanghan at Lumban, Laguna. Yung Pagsanghan, kung saan mayroong Pagsanghan Falls na tourist spot din. Sa Lumban, Laguna naman ay ang pagawaan ng magaganda at quality ng mga barong Tagalog. Ayan, meron pa kaming nadaanan na Japanese garden. Ayan o. Hindi na kami bumaba dahil pahapon na at medyo hindi pa namin tiyak ang aming pupuntahan dahil first time na, kaya we need to focus on our travel. Ayan, medyo maghahapon na kasi kaya paspas na po kami na makarating at excited na kaming lahat. Ayan, papasok na kami ng Caliraya Ecoville Resort. Ayan po yung buong Caliraya. Ang daming resort po. Actually, yung pupuntahan namin ay isla-isla siya. Man-made lake po. Ito daw dati ay palayan, pero sa panahon ng mga Marcoses noon, ay ginawa itong lake. Man-made lake nga para maging mga pasyalan o bakasyonan ng mga malalapit sa area dito sa Laguna. Ayan po, napakaganda at hindi po ako nainip sa kakatingin sa kapaligiran. Ayan, green na green ang lahat. Enjoy po kami. At nakarating naman kami sa barangay na aming sadya. Ayan po. Kailangan pala ipaparada namin ng aming sasakyan sa barangay na ito. At ito palang lugar na ito ay DNR Nature Forest Reserve. Ayan, ginaguide na kami nung barangay na may jurisdiction dun sa Lake Caliraya Lake. Dito paparada yan and then kukuha na kami ng boat para dalhin kami sa mga isla-isla. Yan, mga 15 minutes lang naman nakarating na kami. 15 to 20 minutes nakarating na kami sa aming isla. Ayan o. Sarap magbiyahe. Parang maliit na bangka. Di motor naman yung bangka. At ayan, finally, nakarating na kami dyan. Yan si Manong na driver ng aming bangka. At ito nga ang isla. Kami lang po ang tao dyan. Kami lang ang naka-reserve dyan. At ayan po, Stellar Twin Island Resort. Ayan po yung may-ari. Si Ma'am nasa taas. Ayan. Ayan ang aming kubo. Kubo number 2 yan. Kasi yung kubo number 1 ay floating cottage. Ganda, no? Ayan. At ito ang paligid namin. May mga karating isla din na iba naman ang may-ari at iba rin mga occupants doon. So, bawat isla ay isang occupants. So, kami nga ay naka-reserve sa 2 days na ito. Ayan po, yung itsura ng aming isla. Sarap. Ito, nagpahinga muna ako kasi malapit nang mag-sunset. Ito yung aming cottage. May mezzanine siya, may sleeping mattress sa taas at ground floor naroon. Ito yung ibang cottage, sinilip din namin kung anong itsura. May mga double decks naman siya. At ito yung taas ng aming cottage number 2, may mezzanine. Ayan ang higaan. So, ayan ang itsura niya pag malayo. Ayan o, nakikita niya ako sa taas, may mezzanine. Ito naman yung floating cottage namin. Ayan, close up. Ayan, naka-float talaga yan doon sa lake. Yan ang hagdanan. Paakyat yan doon sa tulugan. Yung parang may mezzanine din yung floating cottage. Ayan yung aming tulugan. Ganda, good for 2. Ayan. Baba na tayo kasi maghahanda na tayo kumain. Ito nga pala yung may-ari ng Stella. I forgot the name, sorry. So, ito yung eksena, pahapon na, magtatakip siling na. At we need to have our early dinner kasi medyo madilim na mamayang gabi. Hi, ma. Dito kami sa loob ng tent. Hi, my. Kapandulo. Yay, sarap!
lang. So, nag-enjoy muna kami sa labas bago matulog. Ayan o. Ito yung view sa gabi ng floating cottage from the top. Ayan. At ayan, pwede kayong magkasayahan, magkantahan, mag-inuman dyan sa harapan ng cottage niyo. At ito nga pala, itutour ko kayo dun sa cottage number 2 namin. Ayan, madilim. Siya nga pala, feeling safe ka naman dito sa isla kasi walang makakapunta dyan. Diba galing tayo dun sa barangay na yung drop point, yun ang may mga gwardiya naman dun, mga barangay tanod. So hindi basta-basta makakarating dito dahil kailangan nga ng boat. Yung boat namin is pagkahatid sa amin, bumalik na rin doon sa land. Yan, sa mainland. Ito yan. Ito yung sa itsura niya paggabi. Yan, may hagdanan pa. Ayan yung cottage sa baba. Ayan. Ito yung pinakasala. Ito, may mga charger, may mga kuryente naman dyan. So, you can charge your cellphones, lahat ng mga kuryente. Ito yung kitchen. Yan, may stove, everything, mga kaldero, everything you need nandyan. At saka ito naman yung kanilang CR. Okay naman siya. Malinis naman. So, halika, akit tayo sa taas. Tingnan natin yung tulugan doon. Medyo madilim nga lang, pero let's see kung ano yung itsura doon. Yan, pagkapagod na kayo, wala na kayong magawa sa labas, akit na at tulugan time na. Walang ilaw yata.